Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami kundi presko pa gyud. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad ug ilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan dayon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Ang Lulalos Bake Shop mahimong matawag sa numero nga 0945-251-0286 o baka sa ilang smart number nga 0969-302272. Lulalos Bake Shop. Nang kinahanglan ka og hardware and construction materials, ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Mambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Limpyo nga karni sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa RV Folache Street sa eskina sa Kabidal dinhi sa lungsod sa Ilongos. Samtang duna usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayo na paglangay pa. Alang sa healthy nga family adtua ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Nagkinahanglan ka ba og abono sa yuta? Oras sa Marion FM, 11 minutos ang nakalabay sa alas 3. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Sandiganan sa mga binuhat nga samaran ang balatian, ibabaw ning walog sa mga luhaan. Kadangpan sa matagluhaan nga daw sa langit ug yuta giakuban. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Usa og tunga sa oras nga paghatag og kinabuhi sa mga sulat tampo gikan sa mga kasing-kasing nga biktima sa kapalaran ug sa gugma. Tulumanon nga anda maminaw, musabot ug mubati ug mutambag sa mga binuhat nga anaa taliwala sa kalibog. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Ania na ang nilalang nga andam ug tagana sa paghupay sa mga pagbati nga giwatas-watas ug gidawaan. Kuyugi si Ate Miriam. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Mga higala, kumusta ug maayong hapon kaninyong tanan. Ani ana usab ang inyong kinaham nga tulumanon ang mga hagawhaw sa dughang samaran.
Uban lamang gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Maguban ta karong adlaw Miyerkules, petsa 4 ning buwan sa Mayo tuig 2022. Uban ni kuninyo hangtod alas 5 ang takna sa kahaponon. Kumusta ang atong mga suking tigpaminaw, lukop, kalibutan? Kumusta ang atong mga suking tigpaminaw diha sa California ni Kuya Berhelio Gumanid? Maayong pagpaminaw? Maayong pagpaminaw usab ni Ma'am Nympha Forrest sa England, Ma'am Journey Jarbusi sa Dubai, Ma'am Alma Orhel Cabradilla Dator sa Hong Kong, ingon man si Ma'am Sally Braga Hoiberg sa Denmark o si Ma'am Editan sa Sweden. Maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon usab sa atong mga suking tigpaminaw dere sa lungsod sa Helongos, ingon man sa mga kabaryuhan nga nag-antos in town sa grabe nga lagiting sa init. Kumusta mong tanan? Stay tuned lang mo karong hapuna kay unyang taod-taod. Pila lang ka minuto, ka segundo gikan karon ato nang makauban ang atong mananaog sa Tigi sa Balak sa Marion FM ang nakakuha sa ikalimang ikaupat nga ganti. Okay? So ato siyang makauban unyang taod-taod, ato siyang chikahon og atong paminawon ang iyang balak. Og usapay angay natong atngan before day nato tawgono ang atong kismet ang unahon. Ato pong makauban karon ang atong hurado, okay? Ang atong hurado nga si Mr. Richel Dorotan, ang Associate Editor sa Bisaya Magazine. Ato siyang makauban, ato siyang hinabayon kung ato siyang pangutan-on unsa ba ang iyang nakita sa 5 ka mga balak nganong maoy napiling mananaog, okay? Unya mangayo putag tips niya og I think karong mga panahuna na siya mga alang atong gustong mabansay ang ilang talento sa pagsuwat. Murag nakabasa ko no nga murag na ay workshop. I just don't know kung humana ang deadline. Ato siyang chikahon bahin anak kay abigon ninyo sa mga interesado dihang magsuwat basta panahon sa summer. Ang tanang mga dagkong university sa Pilipinas nagtanyag na silag mga writing workshop. Pero dili mo basta-basta makasud ana. Pangutanon nato si Sir Richel kung unsaon. Maayo nang siya ang musulti ninyo kay siya man ang mas labing nasayod. Okay? Lain pa, unsa pa man. At nga nato ang suwat tampo karon sa usa ka babaeng daghan kay glaki sa iyang kinabuhi apan ngano man nga nagpabilin man siyang single karong hangtod karong panahuna. Sayra nato ang suwatampo ni Ana unyang taod-taod lang. Apan sa pagkakaron, ako unang palingkuron lingkod diha atong i-welcome ang atong winner sa ikaupat nga gante. Winner atong tawgon, atong tabuon sa masipang pakpak si Ate Mila Bagares. Ate Mila, lingkod sa diha gamay ato sa kachikahon. Diha sa number 3 nailin ko ranan diha. Ako kang chikahon sa pero inigbasa ni mo balak diri nakakay di man ka makita din ha. Number 3 diha na. Naay mic na isuot number 3. Okay, so una sa tanan te ba congrats nimo sa imong nahimong kadaugan unsa pa man. Greetings sa nimo te sa imong mga kanang sa imong mga friends and relatives karon. Akong i-greet ang akong mga friends nila ni Inday, Pinka, ug ingon man sa uban niyang mga friends diha namo nga naa karon nagpamanaw. Og ingon man usab ang akong mga anak og bana. Kinsa may ngan sa imong anak ug bana te? Alang mo si Salvador og Jod. Sige, si Salvador og Ib og si Im. di ba? Si Salvador og si Ib og si Im. Unya, te ang akong pangutana ni mo sa may imong gibati karon nga finally nakasud na gyud ka sa Marian FM. Nalipay di ko ako magdahom nga mo di ay nakadaog ko ug nakasud ko diri. Okay ate, so kanang kanus pa man ka nagsugod og suwat og balak, hilig jud kang magsuwat. Di man pud ka, Jo. Di man pud ingon nga mo na hilig jud ko. Agaw katuwaan ra kung sa Tagalog pa. Okay. So sige di na ta maglangay kay naghinam-hinam na nga tong suking tigpaminaw nga makadungog sa imong balak. Diri ka pagbasa.
Once again, atong i-welcome Mila Bagari sa iyang balak nga giuluhang nganong sakit ang paghikalimot. Hello. Nganong sakit ang paghikalimot? Naapa sa akong dila ang katamis sa imong ngabi. Nanuhot-suhot pa sa akong ilong ang pagkahumot sa imong gininhawa. Naapa ang mansa sa dugo diha sa kama. Hapdos pa ang ganghaan sa akong dughan. Diha gipugas mo ang binhi sa akong sabakan. Widako si Inday nga walay tatay. Sa pagpangga mo siya mangindahay. Apan gugma hinikaw o sa likwan. Maayo pa unta o wala ko magpatuntos sa sama nimo nga kasing-kasing bato. Thank you. Salamat. Sumao ka to, daghan kayong salamat Mila Bagara sa itong pagpakan si Ate Mila sa iyang balak nga nganong sakit ang paghikalimot. Unya na taon-taon diha sa kate, unya human, daghan kayong salamat no, nganong sakit ang paghikalimot. Unsa to, inyo ba nga naklaro ang iyang mga gipabuhagay nga kuan nga mga pung nakapakuno sa iyang nga ba ang katamis sa mga ngabil. Diba? Kanang no wonder yun no nga usa siya sa mga nahimong mananaog dinhi sa atong tigi sa balak. Hello day, maayong hapon sa atong mga onliners karon. Si Rulin, pa-shout out ko no, maayong hapon. Alhaya Rila, maayong hapon mama. Chintruya, oy ate Chintruya, palihog ra kog ingon nga ni Dariel Riti, o di ba? Nga ipakuha na ang iyang consolation prize dire unya. Padala siya kopya, grabe ka announcement to. Padala siya kopya sa iyang balak kaya ako siyang paistoryahon dire. Okay? So, palihog ko kay mas stress lagi ko gunit og kwartang dili ako, palihog lang. Hello no sa atong mga suking tigpaminaw dihas Barangay Liberty. Mayong pagpaminaw sa atong winner kagahapong adlaw ati Helen Retolia. Kang Janine Retolia mayong pagpaminaw usab sa akong kumaring gwapa Gina Beharon Villaruel og siyang bana Mr. Freddy Alenzoba Villaruel. Mayong hapon. Og maayong hapon usab no sa akong mga jumigang lami mo bake og cake Malin Bolfa Fabular, Flora Villa Alfante or si Dayday Alfante. Maayong hapon kang Ate Edith Bukang anaminaw karon ingon man sa tanang mga trabahante sa Anastasia Funeral Homes Incorporated. Maayong pagpaminaw sa akong ugangang gwapa, sexy ug buutan Anastasia Lamberte. Hello po diha ni Moisa sa Nielvana School Supply and Accessories nga sa dili madugay no. Inyo na pong mabati diri nga ilang commercial. Medyo nadilatar lang lagi kay nabisi pa kong kuri-kuri aning sa balak no. Wala pa na ako na himuwi commercial pat. Pero ready na no, nakaset na, nakuha na ako tanang info. Basta bisan pag wala pa commercial sa pagkakaroon, padayon lang gihapon mong pamalit nga to sa Nielvana. Asa man ni dapit? Unahan lang na sa Anastasia Funeral Homes padung sa HNVS. Tanang gamit ninyo sa mga school and office supply, palihog at tumupalit. Barato kaayo, quality ang mga produkto, tanan ninyong mga kuan, mga office tools na sila tanan, paper cutter, unsa pa na uban mga ink sa inyong mga computer, kay sa inyong mga printer, kay sige ba mo print og module na ana sa ilang Nielvana School Supply and Accessories no. Kanang daghan nakahibaw pero mas mudaghan pa jud no kay naa naman na dinhi sa Marion FM. Daghan nga salamat ni Donessa Joy Amarado sa Nielvana School Supply and Accessories. Unya sa atong pagbalik ato ng hello din ni Ate Pressy og ni Ella ni Manasanta diha sa Roseman. Hello ni Ate Marife og ni Ramil, ni Ate Glo Arcilia pod. Mayong hapon sa tanang taga Naval, taga Lamak, taga Inupakan, Mr. Lito Dazera, maayong pagpaminaw sa mga kaubang engineers. Maayong hapon kang Engineer Bisnar. Unya
Aha, o sige. Kanang sa atong pagbalik ato ng sawan ang dili pa nato sawan ang suwatampo. Ato nang magkauban unyang taod-taod lang. Gamay lang jud ning commercial. Atong magkauban si Mr. Richel Dorotan ang atong hurado alang sa Tigi sa bala. Hello di ay kang Ma'am Elisa Neri Cambalon. Murag nawad-an ni siya. Unya akong ikuag details, no? I don't know kung nakita na. So, huwata lang sa ninyo, no? Paminawa sa ang mga pahinomdom. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Maayong balita dinhi sa Hilongos Leyte ug sa mga silingan nga lungsod. Moapli na ang Metro Supermarket Hilongos Branch nga naa nahimutang sa Barangay Western Poblacion, Hilongos Leyte. Adto na ta mag-shopping. Pahimusli ang among opening treats Abril 29 hangtod sa Mayo 31 lang ni. Free gifts exclusive to MRC and MBC members. Not an MRC member yet? Magpa-member na sa Metro Rewards Club. Libre kini sa opening period per DTI Leyte Fair Trade Permit number R8 LEY 0170 of 2022. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Hilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Hilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak sa silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Ang Lulalos Bake Shop mahimong matawag sa numero nga 0945-251-0286 o baka sa ilang smart number nga 0969-302272. Lulalos Bake Shop. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Mambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jocrams Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jocrams Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jocrams Floating Cottage. Limpyo nga karne sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa RV Folachi Street sa eskina sa Kamidal dinhi sa lungsod sa Hilongos. Samtang doon na usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayaw na paglangay pa. Alang sa healthy nga family at tuwa ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Oras sa Marion FM, 28 minutos ang nakalabay sa alas 3. Balik sa atong tulumanon ang mga haggawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubus nga lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Evelyn Calapis Luterte, madyong hapon Ma'am Miriam, na mitanaw minimo karon. Daghang kaayong salamat Ma'am
Facebook friend rabataw nya malipay kaayo kung moingon ka nga permi kang magsunod sa atong programa. Daghan kaayong salamat. Mr. Elmer Gallardo, palihog kong shout out ni Tiwi Upaw o ni Ana Torrente. At si Miriam, ma'am, good afternoon og sa mga naminaw aning imong sipa kayo nga programa Marion FM. Ma'am Ana Torrente, maayong hapon. Ingon man sa tanang mga taga Santa Cruz Elementary School, maayong hapon. Akong amigang gwapa Giselle Tapay Mahinay, advance happy Mother's Day yam. Same to you Giselle. Advance jud natong duha. Ay natong tulo ni Chichi. Natong upat ni Ate Juna, natong lima ni Manang Naret. O, di ba? Ratsyada na. Oy, di na ta maglangay ha kay ato nang kuntakon, ato nang dayalon karon. Ang kanang ang atong hurado nga si Mr. Richel Dorotan. Kaniyot lang sa ha, ato nang suwayan pag kontak. So ato siya nga makauban karon. Di ba na ring na? Patay jud tanig di tatubagon. Nabisi pa to si Sir og edit sa magazine na atong giapiki. Uy, na call ended man. So, wait lang ha. Basig atong tawgag balik. Basig nangihi pa. Or nagunsa ka si Sir karong panahon na. To atos kuan Manila Bulletin, no? Kaya ang ilang opisina na sa Manila Bulletin sa Intramuros, Manila. Murag na busy pa ang linya ni Sir Jude. Aha. So muraga, kuan pa si Sir. Kanang na busy pa siguro siya na apay naapiki. So ato siya nga tawagag balik unya ni reply. Wait lang, basig na ilang boss, no? Na ang ilang singan ani na ang taga Manila Bulletin basig dili siya maka singit o balikan ko nagtawag pastilan. Oh, sige. Agoy. Nagka-problema siguro ni Sir sa iyang connection. Maong dili tubag. Uy. Na kalagbit no? Na problema ni si Sir sa iyang connection. Unsa kahaya problema no? Ato sang kanang ato ning siren ako daw tawag nimo. Sige, siya daw tawag na ko. Sige, tawagi ko sir. Tawagi ko sir karon sir. Mr. Richel Dorotan, maayong hapon. Hello. Ma'am. Kumusta sir? Maayong hapon sir. Greetings una sa atong mga suking tigpaminaw ug suking tigtanaw. Dito sa ma'am, ako sang... Sige sir. Ayuha sa nang imong kahimanan din ha. Kana siguro. Oh, okay makadiri ang reception nimo sir. Madungog ka na ako loud and clear. Okay, madungog ako nimo. Oo, madungog ka na ako. Okay, so sir, maayong hapon once again. May hapon. So, ma'am. May hapon sa mga mga tipaminaw, mga nagsunod sa imuhang programa matag hapon. Okay. So ang atong kauban karon mao nga atong hurado sa Tigi sa Balag sa Marion FM. Kuan siya ang associate editor sa Bisaya Magazine, Mr. Richel Dorotan. Uga karon di ba? Naa karon ang usa diri sa kanang mga winner no sa Tigi sa Balak. So ato unang kuan sir, ato unang sayran di ba? Sayran jud kung unsa ang rason nganong kadtong lima ang imo nga napilian or unsa man ang imo dayong gitan-aw nga mga components mga kuan sa usa ka balak.
kining paghukom ko do kuan mga literary works, balak or sugilanon kanang tricky kay ni siya no. Dili man sad ni siya ingon nga sayon siyang hukman pero dili pud matawag og lisod kana depende na sa training nimo sa nimo pagbansay imong kaugalingon sa pagsabot sa lain-lain nga mga literary device nga maingon nato nga ang usa ka sinuwat labaw sa usa ka o lain nga sinuwat no. In this case ang balak. Ang una na kong tanahon kuan. Pwede bang pahinayan gamay ang akong audio diha ma'am kay murag mo feedback nako. Sige, kaya sir. Kana. Okay na. Okay na siya. Ang una na kong tanahon ang kuan ang iyahang kahanas sa paggamit sa pinulungan no kay parehas magud siya sa pamintal nga kung pamintal ka ang imong hanason ang mga color ang mga kombinasyon sa mga color so ang balak o sugilanon noon sa dinhaa nga kanang literary works ang ako ang sukdon ang kahanas sa pinulungan so ang pinulungan kay dili man lang ni matawag og ordinaryo lang nga pinulungan kay balak man ang ato ang gisuwat so kinahanglan nga elevated gamay ang paggamit sa pinulungan not in a sense nga katong karaan atong pagsabot sa una nga kinahanglan balaknon gyud ang pulong nga mogamit gyud og mga buwan o pula kung saan dinhaa nga mga kinaraan nga mga devices kato sa ila tong panahon pero sa bagong panahon karon sa pamalak pwede rag ang mga gamito nato nga pulong kanang mga nanda nato nga paggamit sa pulong apan mahimo siyang matawag nato og na elevate ang paggamit sa mong pulong tungod kay giplastar siya diha sa linya sa balak sa lain nga pagaplastar sa bag-o nga pagkahanay. So dili gyud ingon nga lawom ang pulong nga gigamit pero ang gipasabot sa iyang linya lahi sa atong naandan nga direct discourse nga kanang gamito nato sa pagpagigistorya sa atong kaingon no? So muna akong gitan-aw og maayo sa mga entries no nya ang akong general comment lang gid sa mga nangapil karon although ning suwat gid sila pero kasagaran mga dagko ra kayo nga tema ang ilang gisuwat nga mga bugat kayo nga mga tema no kanagong mga tema bahin sa paglaom kinabuhi kanang atong lisod kanang yun na mga dagko kay na siya nga mga tema mga laom kayo nga mga laom kay na siya nga tema nga kun imo na siyang usa-usahon pagsuwat ang mahitabo nga ang imuhang sinuwat mahimong mabaw tungod kay bugat kayo ang imong gisuwat mura bag lisod pas anon ang usa ka palas anon kun bugat ra siya itandi sa imuhang lawas no? So dili nimo mapasan kay bugat ra kayo ang imong gipasan so iban-abanaon gid tato sa kanang mga magbabalak ang suwaton nga tema kanang mahimo ra niyang pasanon dili siya mabugatan labaw na tong kuan katong mga balak nga mura bitaw in generalize kaayo ang ilang mga kuano kabantay ko kanang lami mo nang makatintal mo na magisugotag ka ng inspirasyon makatintal na siyang suwaton kay ganahan kitang musuwatan na pero taas na kay na siya kasinatian ng mga pulunga so the effect na kung imo siyang suwaton karon mahimo nga mabaw ang imong sinuwat kay bugat kayong imong tema so nakasabot na gyud ko sige sir chika so pa kun ka kanang naang igmat ka nga magbabalak makabantay ka ang mga hanas nga magbabalak kay mupunit ra gid na sila gamay kay tema nya ilahang palutawon sa ilahang balak. So ana nimo makita nga hanas ni siyang mobalak kay ang gisuwat nga balak bahin ra pananglit sa kuan kanang sigarilyo, bahin ra sa dalan nga nakita usa ka bulak lang ang nakita. Nagyud sila specific nga kanang topic nga specific lang gyud no. Specific kayo nga topic pero naghisgot og dako nga butang. Ang iyang gitandian ana like kanang gamay nga buwak dako din na siyang gingharian yang nakita. Labon ang So ang atong first prize nga ang gilawmon sa tingtugnaw sir una kahinumdum ka sir unsay nakita nimo anang balaka? Ako na siyang usa-usahon no. Sige sir. Okay ra ba kung usa-usahon so ang di pa kanaog nako nga mananaog sa kuan kaning niyang first place katong entry number 5 ang gilawmon sa tingtugnaw pero ako lang maghimuday kog disclaimer diri nga ako nang naghukom ani wa ba ko kaybaw sa mga author ani no paghatag nimo sa kuha wa man mga ngalan kasi nagsulat okay idea ako bes lang giingnan nga wa jud ka nako sulti kay lain pud kaayo di ba maayo jud ni kaybaw sila sige sir go akong paghukom way gibasihan nga kanang
way gitaguan matud pas panultihon sa mga karangtaw, way gitaguan nga kabayo. Correct. Oo. Sige, So, sir. So ang unang nahukman ako nga unang mananaog ang entry number 5 katong ang title ang gilawmon sa ting tugnaw. Ganahan kay ko aning balakag yun kay tanawa ha. Muna ako ang giingon kaniya sa katong akong preliminary kuan nga preambles kung istorya kaniha nga gamay kayong butang kaning usara may istoryahan niya. Murag ang persona sa balak nagisgot lang agad aning doon na siya gihandom nga usa ka na lang mahimo nga babae siguro. Nga iyahang hinigugma sa una unya di na niya maabot sama sa gingon niya dis katapusan nga nahimo na lang kunong bituon sama na lang sa bituon nga iyahang diba? lang taon Bongga nahimo nang kayo. layo. Pero sa pagsugod imo makita na bisan nun sa kataas sa huwaw moabot gyud ang uwan. So mahikap nimo ang mga image no ang mga alindanaw ang tabili nya kay bawo na ta sa mga cultural association aning alindanaw ug tabili no murag kuno na siya kanang tabili gud kay mo pilit mura na siya may pagka-sexual ang iyahang kanang ang iyahang kanang kuano ang iyahang kanang association kung atong associate siya ang alindanaw kanang iyang pagka-glorious ng alindanaw. Ipangdakop kuno nato sa to pa ang ilahang passion sa usag-usa sa ilahang gugma kanang word nga gipangdakop so they are catching each other dito sa field sa iyahang Tatay Dodo no nya karon mapulihan gyud dayon og mga tilapia og panta. So unsa man ang tilapia, sir? Unsa may ang praktikalidad sa kinabuhi. Di ba? Paglabay ato mga panahon na ning balik napulihan sa praktikalidad sa kinabuhi. So anam gina kung kanang na mahigugma ka or na kay gipanguyaban or na ka sa passion sa gugma kay mura kag mapangandoyon kayo sama sa mga alindanaw ug tabili pero nikabot sa realidad sa kinabuhi adto gitas pangapagkaon adto tas tilapia mura ug na lang panta tilapia nga ordinaryo kayo. Unsaon ta man ang alindanaw di man na makaon so murag ang giingon sa balak ba nga unsaon ta man ang gugma gud nga di mo ta mabusog ana di mo magugma naman ta so ari tas tilapia. So di ba magkakita ka sa balak nga ang nagsuwat aning balak kay mantigo gid mo gamit sa kanang gitawag natog mga device sa pagsuwat nga gitawag natog metapora na siya Maantigo gyud mo gamit si Jefferson del Rosario, sir. Maantigo siya mo gamit sa mga kahulugan ini kung na-maximize niya ang mga simple nga pulong. So ang alindanaw og tabili dili na alindanaw og tabili kun ato siyang sabton, di ba? Ning transcend na siya ng mga pulungan and then ang tilapia og panta ang pasabot niya ang praktikalidad sa kinabuhi. Dili na tong gugma-gugma puros lang saad-saad. Ang gugma og way makaon mo lupad sa bintana ko no. O kanang lupad-lupad lang. Sama sa alindanaw. Di ba? So muna imo mahibaw-an mo all throughout nga ang kanisan niyang lover nga gipasigdahan sa balak kay dili na sad niya madakpan. Kay kuan na siya. Na wata kay bawo mahimo nga malampuso na siguro kayo na mulingi niya nagbuwag sila or sa diha so, basta kay importante nga nahimo ni siyang bituon na lang nga igo na lang natong tanaw-tanawon kay mura bag ang bituon mura giingon ba nga makita nimo abi nimo duol kay imong makita pero dili day nimo mahikap bitaw magkahilako nung ko da shells sir so mura ginana so muna ako ang nakita sa first place no ang second place pod kaning biyahe sa paghinigugma ay ganahan biya ko anak po sa habal-habal kanin indot sa ni siya kayo no number 12 man ni siya no akong balikan na aron nga mas masabtan na to ang mga pananin niya no ang iyahang mga merito nga batnan aning balaka kuan kay ba kanang nang gilok kayo ni siya nga balak usa na sa akong ganahan jud sir tinuod dili kayo na matawag nga kanang nalayo sad ni siya sa katong first place murag maingon na to nga murag punto na lang ang ilahang diferensya. Gamay ra kaayo diferensya. Gamay kay lang diferensya. Ang nakalahi lang gyud sa katong first place kay hanas kay siya sa pinulungan. Kani siya kamao siya sa pagsuwat og balak pero ang iyang kakuwang ang kanang kabatid ba kanang mastery of the language medyo iyang problema. Mura bag inigbasa nimo nga mura bag mo bikil ba? Di pa kayo siya hanas mo gamit sa mga pulong no sa mga metapora. Di pa kayo siya hanas mo gamit sa mga pulong o niya mabikil pa. Pero doon na siya abilidad gyud sa pagsuwat og balak. No. So mga literal man lang gyud kay niyang estudyante niya pero atong masabtan nga ang iyag yung pagkuan sa katong musakay sa habal-habal nga iyahang naibgan. Lagi kanang ganahan kayo siya no murag mainumdum sa katong balak ni Adonis Dorado ba nga katong mahingyapon sa habal-habal lang yang gisuwat.
Pares-parehas ni siya, dili ni siya lagyo. So akong ikuan siguro ay advice ang author ani kasi gisuwat ani nga mubasa siya atong Kang Adonis Dorado. Kang Adonis Dorado nga nagisgot po gabal-habal nga pana siya ron itawag na classic na ba sa pamalak. Oo, seminarista ang nagsuwat ana sir. Tuwa sa Cebu na siya, seminarista o di ba? Pero naghigugma di ay ito. Ako po kay dili magid man tawag na to nga ang balak kay kung nagsuwat bahin nagugma nga ang magbabalak na higugma gyud. Bitaw po, tinuod. Sakto. Mahimo man nga lain nga personalidad, mahimo nadungog ra na niya siyang amigo Correct. kasi natian siyang amigo niya iyang gisuwat. Kay akong pagtuo dili niya kasi natian kay ang treatment niya sa balak kay murag may pagkabugal-bugal ba. Murag third person siya ana. Mo siyang third person pero iya lang giisip sa iyang balak nga siya mao ang driver sa balabal. Bitaw, Pero bitaw. pero ang treatment niya sa balak tungod kay dili man kayo kanabang bugat ang pagtan-aw niya sa katong iyang lover, ang iyang giapas lang gyud ang kato lang yung kagilok nga magpaabot siya nga musakay mura yang giapas. So probably dili gyud ni iyang kasinatian. Posible, mao jud. Posible sad niya. Siya lang gisuwat. Oo. No, so muna siya. Then ang third place kaning kinabuhi, kani usa sa ni siya sa mga pila ba ni nga entry ang kinabuhi? Entry number 6, no? Number 9 ba na siya? Number 5? Di ko sure. Number 6. Ay, number 6. Ay, nanawar ako. Number 6, no? Kani siyang balikan, ha? Ang entry number 6. Kani siya, maayo kayo siyang mugamit sa mga pulong. Ginhawa sa hangin, nagkatag ugawom sa kinabuhi. Ang iya lang yung kanang naang problema din kay kana laging bugat kayo nga tema. Kanang magisgot ang kinabuhi, mura mag-obvious na kayo. So, everything is said and done about life man. So kung ang ato ra nang i-retail ato rang balikon og sulti ang atong hibaw-an bahin sa kinabuhi, dili na kay ta makugang. Kay kahibaw naman ta nga ginhawa sa hangin na nagatag og gahom sa kinabuhi. So unsa may bag-o gud ana? Mao jud. Oo. Sa kinabuhi nga daw sama sa hangin kagamhanan. Wala tay dili ta makugang pero ang iyan lang merit diri kay mayo siya mogamit sa pinulungan. Oo. Usa na siya ka nurse. Wala sityat ba? Usa siya ka nurse diring nagserbisyo sa Rural Health Unit, sir. Og naminaw siya karon si Mr. Carl Ramirez. Kamao siyang mogamit gid sa pulong, no. Bulahan ang tao nga mobuhat og kayuhan. Dili kibag nang ang atong dila nga mobasa sa balak kay hanoy kayo. Muna ihang merit lang isad. Nindot siya basahon, no? Oo. Murag ang ikatambag lang nako niya kun mo purso gid siya aning pagpanuwat og balak kay kanang iyahang gift of language, iyahan ang ipabilin. Ang iyahan na lang din niya ang katunon, ang content, ang unod sa balak. Mo iyahang tagan o lawom pa nga paghinuktok. I know nga mulampos gid sa di siya sa pagsuwat kay doon na may gift of language. So, ang sunod ani katong kuan, ang fourth place, ganahan kay ko aning fourth place, no? Nganong sakit ang paghikalimot. Entry number 15. Kung balikan aron itong mausa-usa gini. 15 na. Nganong sakit ang pagkikalimot? Simple raman ang iyahang gipasabot sa balak kanang karabang gipaang murag single mother siguro kay kuan man kanang ikalimtan niya ang katong nagpaanak. Actually, sir, na-writer diri karon. Gikan nagbasa sa iyang balak. Sige, sir. Chika. Napasa kong dila ang katamis sa imong ngabil. So, kada bang ang nostalgia, bitaw, ang passion sa gugma, naa pa niya, persona sa balak, naa pa niya, iya pang ma-feel. Mo lagi nga lisod kang hikalimtan. Kaya napasa ang katamis sa kanang dila. Oo. Napagid sa ngabil. So, mura maghapon lang nahitabo. Maghapon lang, no? ang halok sa ang halok na lang mo ay nagpabiling forever. Naapa, dili yun, no? Nanotsuot gud ko, no? Sa akong ilong ang kahumot sa imong gininhawa. So, munang lawom kayo nga klase sa gugma. Grabing gugma, Jud. Oo, naapa magpabilin pa, no? Naapa gani kuno ang mansa sa dugo diha sa kama. So dili man jud ingon matawag nga literal nga dugo ni siya. Mahimosad nga literal mo ni nindot sa balak kay naa siya literal nga kahulugan nya ning labang siya na
ngadto paingon sa pagka-metaphorical kay Mm-mm. makaingon man ta kaning mansa sa dugo mahimong mugna ni adtong ilahang panaghilawas nga Mm-mm. naa sa kama pero mahimo sad nga ang Mga kuan ang Memory. dugo ni nga Oo. gikan sa samad, gikan sa Mm-mm. samad sa pagluib. mm-mm. Nga naa pa siyang kama. So mahimong ingon anaon na to siya pagtan-aw no. Hapdos pa ang ganghaan sa akong dughan. May gani kay nadughan niya pag suwat dere. Unsa ang hapdos nga ganghaan, mahimo sad nga mo kanang mugitik sa ato ang kuan Oo. ato ang pagsabot no. Oo. Kadihang gipugas mo ang binhi sa akong sabakan. Oh, di ba? Ano? Sige, Ang katawa ganahan lang ko, ako aning- oh. Ang ganahan lang ako aning balaka kay dili ka maong kuan ba, dili ka maong magduwa-duwa bitaw nga kanang musulti gyud sa tinuod. Naana Mo dyan na ang mga ipangita matured nato na sa balak nga musulti tas tinuod. Kay balak ba ni matud pa nila nga diara kon ta sa balak nga mahimo makasulti sa unsay tinuod. Oo. So nya may dako si Inday, so obviously simpre ang katuning na Bunga sa ilang bunga sa na bunga sa ilang gugma. Oo. Sa pagpangga mo siya ng Inday, nangita ang katong bata. Apan gugma mo gihikaw, gisalikway, mayo pa unta kadto nga wala ko magpatunto sa sama nimo nga kasing-kasing bato. So makakita ka nga dili gyud siya sold sa idea nga gimingaw siya. Napoy punto niya nga galagot. Mm-mm. Sakit siya nga balak, sir, no? Pero kanang murag gilok paminawon. Gilok paminaw no kanang kuan mo gani kaning ikaduha nga kanang nang stanza kay mo ni counterpoint sa una nga stanza. Mm-mm. Kung lami kayo basahon ang unang stanza, iyang gibalanse diri sa ikaduha. Sumayo Dili ang ni puros lang. magbalak. Dili ni kay puros lang ni kanang kuan, gugmag yun. O kanang nainumdum lang ko aning tawhana tungod sa akong gugma. Ah. Nainumdum po ko ani niya tungod sa akong kapungot. Oh, correct. Tinuod na. So, duha ang hinungdan ngano nga siya mahinumdum. Mauna nga nganong sakit ang pagkakalimot. Mhm. Tungod kay torn siya between sa iyang kamingaw ug sa iyang kasilag. Correct. Awag writer. Ani jud ni basta matured na no niya ka nang hapit na mulapas kalendaryo. Alagi mo. Anya sige sir. Pero magsulti ko aning mga balaka, ako mang i-separate gyud ang author kay Mm. lahi man ang kasintihan sa author. Mahimo na-inspire lang siya sa iyang kuan kay iba bitaw ka nga daghan man kayong mga tao nga naay mga masakit na tiyan pero nganong di man sila kahibaw mahimong balak. Ang akong tanawan ning balaka sir ning iyang gisuwat kay siya happily married man pero kahibaw ko na siya igsuon nga mura og kanang niagig ingon ani. Siguro iyang gihimong inspirasyon. Kay Mao nang murag- gingon lagi nako Oo. nga ako siyang i-separate ang magbabalak sa iyang gisuwat nga balak. Parihas sa Not kanta necessarily nga. nga iyang kuan. Di ba sir ang kanta ni Joris aw kanang kinsa nang nisikat nga kanang kanta nga happily married siya pero sada iyang mga song? Pero wala nagpasabot nga ni reflect sa iyaha. Kay sa una gi-issue man siya nga basig kanang dili siya happy sa iyang marriage kay nganong sad kay iyang mga song. Unsa ba nang kantaha oy? Kanang Di kay ko ka hinumdum nga na murag Basta mga foreign singers nga yun sa kay local siya sir pero mao lagi to. So dili pod integrated sa iyang kaugalingon ang iyang kanta. Dili ginato pwede nga isumpay ang magsusuwat ngadto sa iyang gisuwat. Mahimo nga na-inspire lang siya mga experience pero di not necessarily kay pwede manggutag mo suwat good nga ako usa ka bato. Pero dili ko bato, di ba? Correct. So, pwede mo ta mo suwat ana. Depende na sa abilidad sa kanang Writer. magsusuwat sa writer. Okay, magingon nila nga ang writer ko no, kuan man lang ka kanang na ang vessel man lang ka. Vessel, moagi man lang nimo ang kasinatian nya mo maluto sa imong kahiladman nya mo nang masuwat nimo. So posible nga dili nimo kasinatian na dungog nimo sa imong mga barkada na dungog nimo ilang mga istorya nya ning feel ka o kaluoy nila nya it turns out nga nasuwat nimo into balak. Muna yung mga nungdan nga nung masuwat ng balak. Pero ako sa porsyento nga o labing mayo nga kun imong yung nasinati kay dili lisod ang pagsuwat sa mga butang nga imong nasinati kay moingon man ka kunhon pa ko nga ako nagbilang kasinati ani. Correct. Oo. Sa ang ikalima natong balak sir, unsa tong So, lapihan. Kaning lapihan no, entry number 8. Kung balikan kaning number 8 baya kay nindot sad kay ni siya na siya technique nga gi-employ ani nga Naghilak ang gahapon ang kuan kay ang iya ko nang kalisod sa kinabuhi, iyang experience. Gipabasa na ko siya diri luha-luha oy. Sige sir. kaning lapihan man ni no, ang title.
ikaw ang kasumbungan sa mga kasakit ug kagulanan ning dughan nga samaran diha kanimo ako ipabatid kasaysay ang kahagipot ning kalibutan nga lugay nun na akong ginapuy-an, et cetera, et cetera. So ang iyahang kuan kana bang gitawag bitaw sa kanang English o kuan kanang imuha bang pagmaoy sa kanang sa Bisaya, no? Nagmaoy ka sa imuhang kasakit nga nabatnan nya imuha lang gihuwad gipuhagay nimo didto sa lapyahan. Giisip nimo ang lapyahan, isip usa ka higala. Sa kahigala nga mo imo sumbungan sa imong kagulanan. Meaning nga kuana ka wala kay laing kasultihan, mahimo nga bugat kayo nga problema o nahadlok ang persona sa balak nga basin i-ostracize siya sa iyang isulti nga mga problema. So mas mayo pag adto na lang siya sa lapyahan, musulti sa iyang suliran kay didto nakakita siya og kalinaw nga paminawon siya didto. Oh, di ba? Bongga kaayo. So sir kana nga sumaot ang atong 5 ka entry. Sir kanang murag unsa may imong mensahe sa atong mga kanang aspiring writers, sa mga nangapil sa balak ug sa mga may plano pang moapil? Kung ikasulti nila nga suwat lang yun, bisan og kuan, bisan og YTG, Correct. musuwat yun. O magsuwat kay lisod man ang magsuwat lang ta kung naay tigi. At least nga kining tigi ma-inspire lang ka nga musuwat kay dunay premyo. So, pero kung tinuod kang magbabalak, bisag way premyo, musuwat magyud ka. Correct. Tinuod. Question na nimo. Mas mayo na nga musuwat na lang sila karon sa sunod ninyong tigi. Ako ano kay siya kanang nang hinog na kayo kay igo na lang siya magre-write. Sir kanang murag nakakita ako na ay workshop ang Bathalad, abli pa ba ni ron? Or ang workshop naaman murag karong pizza Jays man siguro ang deadline sa pagdawat nila sa mga piyesa na Mayo. Isalmot Mayo, pero pilian man na dili man tanan may madawat na dito. So unsay kuan sir balak usa ba ka sa kuan ani sir, part ba ka sa Bathalad ani nga mo kuan mugita? For the past 3 years na himo kong panelist nila. Pero karon sir dili na ikaw ang nagduma sa Bathalad. Panelist raman ko, so na nag-organize para na igura ko lang i-invite ngadto to panel the workshop. So kanang pero ongoing pa ni karon ang pagpanawat ko to Jis ang deadline. Ongoing pa, naman sila kanang page, may mo silang muduaw dito, tanawon nila ang mga detalye sa pagsalmot. May na lang matabangan o nya andamon po nila lang kasing-kasing kay kani ba yung workshop. Ingon nga duguon gyud ning workshop kay ana man na makahanas ana kun ma-point out ang imuhang mga sipyat kay kanang mga panelist. Ana man sila sa kanang prangka kaayo. Di pwede ka payason oy. Ako pwede mohilak ka og kapayason ka pero ang mga dugo o mga luha nga imo makolekta dito sa workshop kay mao na maghatag nimo og makapahinuklog nimo sa pagsuwat og tarong. Bitaw. Sir Len po ato ang Bisaya Magazine ba karon sir online gahapon or nanatay physical copy? Online gyapon ta pero nagplano ta nga mobalik ta sa katong traditional gyud nga issue na to nga kanang hard copy gyud. Kay abi nimo sir no kanang ganahan kay ko ba kay kung mobalik man gyud as physical copy kay syempre na ata dire sa Marion unya dali kayo natong makuan ba ma-inspire ang mga tao, dali kayo natong dili po sa imong ma-market pero dali kay tang makahugot og mga writers, mga readers kay kuan kanang aware man sila nga naa siya pwede tang magtiner magpalit og daghang kopya diri silungos ana ba pero karon sir asa man nila makit-an sir? Mahimo silang moadto sila sa Magster nga application, mahimo mag-download ka sa imong cellphone niya, mopalit ka dito. Naman imo rang i-search dito ang Bisaya, mamili kag unsang issue ha imong paliton, available man bisan ang katong mga back issue. Karon ang available ron kay ang buwan sa Mayo. Sa Mayo nindot kaayo gamit kaayo ang kanang Bisaya Magazine para sa labaw na sa inahang dila na mga subject na gyud karon. Gamit kayo siya mga reference story ba daghan kayo nya dako kayong butang Bisaya Magazine jud unya gawas nga kanang kuan siya kanang
magamit sa itong pag-eskwela, magamit na to sa itong personal kay mga Bisaya, biyata. Correct, tinuod jud sir kay ang mga batanon karon mag-nosebleed kuno Bisaya. Jesus Maria Joseph, mga Bisaya tang dako oy nya. Mag-nosebleed kuno silag Bisaya pastilan. Dako Wala kayo gyud mga bata, dili na gani kasabot og 25 centavos. tinuod jud na sir. Lahi na jud kayo ang mga kabatanunan karon. So dako kayong butang unta kining makana pug gani ko nga dako kayong butang na ay Marion FM kay Bisaya jud. Samot pa kung maka-display ta diri pohon, maka-acquire ta sa Bisaya Magazine kay usa sa tong sponsor kung kanang naalang tong Bisaya Magazine willing kay siya mo palit og daghang kopya adto para sa ato mga listeners sa Marion. Mo lagi nangutana ko nimo ba kung mabay chance mabalik ana. Ana chance kay giplano mo na. Mhm. Na putol lang gyud ang ato ang network na to sa distribution tungod sa katong pandemic. Lagi oy. Di ba daghan unta to sa Ormoc sa Baybay, daghan na sa Maasin na store ngadto nga na newsstand ngadto nga mamaligyag Bismag, daghan biya gihapong mamalit mao nga. So COVID juice na isa. Oo lagi. Sir kana nga daghan kayong salamat ha sa imong oras, sa imong panahon nga gihatag diri sa atong Sibyaanan sa imong pag-judge sa atong balak. Daghan kayong salamat Mr. Richel Dorotan. Dagan kayong salamat ma'am og sa imong mga tigpaminaw og hangtod sa sunod basta ikaw. Daghan kayong salamat sir. Once again, Mr. Richel Dorotan, ang atong horado sa Tigid sa Balak, ang Associate Editor sa Bisaya Magazine. Sa dili pa ta magbasa sa atong suwat tampo no, ato unang kanang paminawon kining pipila ka mga pahinomdom. Gusto ka bang gamit sa bahay? Sama sa flat screen TV, water dispenser, appliances, amplifier, dagko o gagmay nga mga speakers, microphone, video case, sound system, mga pyesa sa electronics, musical instruments ug accessories, generator, grass cutter, makina sa pambot ug uban pang mga gadget na ara ng tanan parts sa JRF General Merchandise. Sa Dan ML Flores Esquina sa highway at bang sa Karaan Galingan sa Kaflangko, sakop sa Barangay Eastern Poblasyon ug ingon man sa ilang sangang tindahan sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa Dan Kanunay sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Gawas niya na ang JRF General Merchandise. Muayo sab sa mga guba nga mga microphone, speaker, dispenser ug moassemble sab sila og amplifier. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0967-563-1976. Ang JRF General Merchandise gipanag-iya sa magtiayon nga taga-lungsod sa Hindang nga si Pe og Konsehal Badoy Banyes. JRF General Merchandise. Samtang nagtanyag sab sa nakadaiya nga mga baligya sa mga kumpurmi nga mga items ang Chanel Variety Shop nga nanahimutang sa tapad sa Hindang Drug sa lungsod sa Hindang. Ingon man ang Shimay's Variety Shop nga dunay mga baligya nga mga sekretos pagpagwapo ug pagpagwapa. Lakip na ang pagpahamis sa imong kutis. Ana kinahimutang sa lungsod sa Hindang ug ingin man sa lungsod sa Hilongos sa Dan CV Alcuino duol sa Renren and Josel Meat Shop. Chanel ug Shimay's Variety Shop. Lawak nga hapsay, hamugaway, limpyo, komportable, kaya kayo sa budget ug luwas dinhi sa lungsod sa Hilongos ang imong gipangita. Ari na ta diri migo, garantisado og suwa kayo. Ang 3FC Pension House nga nanahimutang sa sentro gyud sa lungsod sa Hilongos sa Daan RV Villa Flores, sakop sa Barangay Sentral. Accessible kayo gikan sa mga ticketing office, sa mga barko, walking distance ang simbahan ug anaara sab sa duol ang mga desente ug limpyo nga mga kan-anan. 3FC Pension House. Aircon ang tanan nga mga kwarto, cable TV, hot and cold ang shower, bag-o og limpyo kanunay ang ilang mga gamit sud sa mga lawak ug labaw sa tanan, siguradong luwas ang imong pagpahuway. Kontak ka lang palihog si Amanda Buston Mancio pinaagi sa numero nga 0922-402-5455. Alang sa inyong mga pangutana, sibagha mga reservation. 3FC Pension House, your home away from home. Higala ani ana usa batanon og sincero sa pagkakunsiha. Bakit nervous ang iya nga pangalan, numero 13 sa atong balota. Bakit nervous kita karong eleksyon na kita maghiusa
sa pagpili niya. Andamot siya nga mo alagad sa mga katawhan. O hilongos nun, ato siyang buligan. Mga higala, karong Mayo 9, aton usab siyang iboto ang numero 13 sa atong balota, Bernadette Badet Nerves, ginubanan sa Team Linlin Villahermosa. Siya ang magdala sa tiyog sa kababaenhan, kabatanunan ug iyang palambuon ng Health Services and Social Services. Iyang tutukan ang serbisyong mapahiyumon, matudaanon labi na ang mahigugmaon sa Ginoo. Serbisyong Badet Nerves, the best. Badit nervous kita karon eleksyon na kita maghiusa sa pagpili niya. Andamot siya nga mo alagad sa mga katawhan. O hilongos nun, ato siyang buligan. Iboto, numero 13 sa atong balota, Bernadette Badet Nerves. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o mo slim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai og Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya og giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Hello, my name is Dashley Marisa Repes, ang ramp model ng Hilongos, and you're listening to 93.5 Marian FM. Maayong balita dinhi sa Hilongos Leyte ug sa mga silingan nga lungsod. Moabli na ang Metro Supermarket Hilongos Branch nga naa nahimutang sa Barangay Western Poblacion, Hilongos Leyte. Adto na ta mag-shopping. Pahimusli ang among opening treats April 29 hangtod sa Mayo 31 lang ni. Free gifts exclusive to MRC and MBC members. Not an MRC member yet? Magpa-member na sa Metro Rewards Club. Libre kini sa opening period per DTI Leyte Fair Trade Permit number R8 LEY 0170 of 2022. What is Baymart Happy Shopping all about? Not only do we have imported goods and special items, low prices, but we also have many giveaways. Check out Baymart Hilongos on Facebook and find out how you can be our next winner every time you visit Baymart. Never forget, it's always a great buy at the Bay. Hi! This is Dariel Riz Riti from Sitio Lepata, Hilongos Leyte. Ug naminaw sa 93.5 Marion FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Oras sa Marion FM, 6 minutos ang nakalabay sa alas 4. Balik sa atong tulumanon ang mga haggawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, ang inyong at si Miriam. Hello kang Jefferson Del Rosario, ang atong first prize winner no, nagka-online siya. Ma'am Alhaya Rila, mayong hapon sa tanang mga suging tigpaminaw. Atong magkauban karong hapuna ang atong usa sa atong mga wala palarang makadaog pa nakadawat og consolation prizes, pero ang iyang balak angay gud ninyong paminahon kay nindot gihapon kayo atong sugaton sa masipang pakpak Mr. Dariel Reyes Rite. So Dariel para mabasa nimo ang imong balak. Hello mga Kamarion FM. Di na ako diri sa istasyon kung asa ako nahimutang. Kini nga akong balak bahin kini sa akong pag-eskwela ang
titulo niini ay Diploma sa Kalampusan. Ang kalantip sa salabutan dili lamang unsokdanan sa kinabuhi, mahimong usa ka basihanan. Hugot kining ampingan kay talagsaon nga gasa sa kahitasan. Himuong hagdanan aron makabuot ang kipangandoy nga kalampusan. Maayong kaugmaon kinahanglan planuhon. Dili ihikaw sa kaugalingon ang saktong edukasyon. May sugon kong buhaton at ubangon aron makabuot aron makabaton og lig-o na pundasyon. Igong kinaadman bugtong bahandi kong gihuptan. Nga walay makasakmit kay akong gitipigan. Daghang mga pagsuway ang akong giantos, ang kapait sa kalisod tungod sa tumang kakabus. Apan dili igsapayan sa akong dughan, sulod sa kinahiladman, malipayong hangpon ang kamatuuran. Andam kong sa gubangon ang kalisdanan, sagngon sa walay kukalisang kay takos pakigbatukan. Dili atrasan bisang sa kakulian, dasdason kong gikinahanglan. Pagkadaling miligdas sa katuigan, miabot na ang graduasyon ng akong gikahinaman. Kakulba sa dughan, akong gipugngan. Nga sa katapusan, mupaso na sa mublakong bantawan. Diin pagadawaton ko ang diploma sa kalampusan. Busa, pag-eskwela, dili pasagdan. Ugma damlag ato raning mapuslan. Niya ang timaan sa pikas-aping sa kalibutan. Bugos nakasandigan sa bagong sokaranan. Tungod niini nahimugso na ang gihandom nga paglaom. Pagsuway sa kinabuhi higpit tinghuaon. Makigbisog na himuon aron mubarog na magmadaugon. Ug dirira kutob ang akong balak. Ug maayong hapon Marion FM o sa inyong mga tigpaminaw karon, maayong hapon. Once again, Mr. Dariel Reyes Rite sa iyang balak nga giuluhag diploma sa kalampusan atong sugaton sa masipang pakpak. Daghang kayong salamat Dariel unya ayaw lang hunahunaan nga mas less ng iyong balak kay wala ka nakadaog. Buti pasabot lang ana nalay mga nakalabaw gamay, okay? So sama na sa giingon ganina sa atong hurado no nga naalay mga gagmayng puntos tong mga nakadaog nga nalabuan lang ang mga wala nakadaog pero wala nagpasabot nga less ang inyong balak. Suwat lang gihapon padayon sa pagsuwat na ay mga workshop kung gusto ka i-PM ko tagaanta ka sa details kay aron mas mapalambo pa nimo ang pagsuwat no kaya nindot kaayo ng nahigugma ta sa atong kaugalingo nga pinulungan. Samtang halaka. Wait lang, hello dahil ni Junmar Lina Balyentos. O di ba? Maayo nga pagpaminaw. Hello po ni Mr. Chris Rabi diha sa Hilongos National Vocational School mo lagi no ang atong reply mo atong masulti una. Dagan kahit ang kuhan. Og mga adlaw dahil magkauban nato ang atong ikatulong gante nga si Mr. Carl Ramirez sa iyang balak nga kalibutan asa ako listahan murag kalibutan mura di pa sure kalain ako musultig dili sigurado pero mao lagi na og mga adlaw si Mr. Carl Ramirez ang atong makauban unya unsa pa ba? Uy, magbasa pa ko sa akong suwatan po, nakalimtan. Ma'am Alma Orel Cabradilla Dator, maing hapon. Marvin Makunay Lampit, pa-shout out ko no Brad. Imo nang friendship si Marvin Makunay Lampit. Murag imong friend. Siya pa-shout out Brad. Ingon siya. Okay, so mao to siya, no? Kanang daghan kayo nga. Salamat, Dariel. Unya kanang kung napakaikuan, pwede na kamubatse or pwede pa po kang mustay din ha kay basig na kay katampo unya sa atong suwatampo no na kay ika kanang comment. Okay, so
Di na lang sa ako mag-commercial kay murag. Ako sa ning basahon niya after mag-commercial nako. Okay? So, ako nang basahon. Taas-taas ra ba pud ni? Og Tagalog ra ba ni? Kay Tagalog ang nagsuwat. Uy, wala ko naghago-hagog Bisaya. Kasabot man tang tanan og Tagalog, di ba? So, hello na diha sa Mommy Store sa Barangay Bas, sa Longon Leyte. Ilang manamami, manoteri, manadiming, ilang minard og sa tanang mga silingan, nilang Lisa nga naminaw, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Manoy Dadong, Mano Erning, Mana Auria, Ati Daday. Salamat sa pagpaminaw. Haskang taasa ani. So ato nang sugdan. Dear Ate Miriam, maayong hapon sa iyo at sa lahat ng mga taga-subaybay sa inyong programa. Ate Miriam, sa daming nangyari sa buhay ko, makakabuo na ako ng 500 pages kung ito'y isusulat ng buo at gawing libro. Ang isasalaysay kong ito ay tungkol sa aking love life. Actually, hindi ko talaga alam kung ano at paano ko ito sisimulan. Kung gaano ka-successful ang career ko, taliwas naman ito sa aking buhay pag-ibig. Minsan, naitanong ko sa aking sarili na overprotected nga ako dahil walang sinumang lalaki ang makakapanakit o makapagluluha sa akin. At ito ang ipinangako at ipinanumpa ko sa aking sarili. Sisimulan ko ito nung nasa edad pa ako ng 20. Kumakarera sa karyer, trabaho, negosyo at pag-aaral. Pinagsasabay-sabay. Ganun pa man, hindi nawala yung mga umaaligid o manliligaw. Dahil bata at mapustura, lalo pat alaga sa workout ang aking figure. May nakilala ako noong panahon na nag-OJT ako sa klinik sa Makati. Nag-assess ako sa kanyang kamag-anak na may sakit. Pagkatapos makuhanan ng record yung pasyente, ipinasok na ito sa treatment room. Habang hinihintay niya yung tita, nasa treatment room, nag-uusap kami at hiningi niya yung calling card ko na may mobile o cellphone. Nung panahon nga yun, 1999, mayroon ng cellphone na di antena. Calling card na complete ang ibinigay ko kung saan ako naka-base duty. Maliban sa OJT, may clinic na akong pinapasukan by call or by appointment. Madaling sabi, nakuha niya details ko pati address ko kung saan ako nakatira. Gwapo ito, Ate Miriam, kamukha ni John Lloyd. Batipuno ang katawan, halatang nagji-gym, at may magarang sasakyan. Formal na umakyat ng ligaw sa bahay. Nalaman ko na may anak siya sa pagkabinata. Grade 4 ito noon. After 6 months na panliligaw, sinagot ko ito, pero may mga kondisyon. Gwapo ito kaya kahit siguro sinong babae ay mahuhumaling sa kanya. Kaya ginawan ko ng rules ang aming relasyon. Ganun kasi ako. Sa buhay ko, laging may batas na sinusunod. Ang mga kondisyon ay pwede halik pero sa pisngi lang. At kung may ka-fling siya o ibang date or may maikama, basta may proteksyon siyang gamit. Sabi ko, natural lang yan. Gawa na nga. Man is a man, ika nga, at malaya siyang gawin kung anong gusto niya dahil hindi ko maibigay sa kanya yung aking katawan. Yan kasi ang aking number 1 na kondisyon. At dapat priority ako sa kahit anong sitwasyon at oras. Kahit pa may kasama siyang iba, dapat sagutin niya pa rin ang mga tawag ko at ayaw ko ng sinungaling. Magsabi lang ng totoo at maunawaan ko naman. Ito yung malinaw na rules sa relasyon namin. 1 week mula nang sinagot ko siya, nag-propose na ito ng kasal na gusto niya ako ang maging ina sa maging anak niya. Sagot ko naman, hayaan muna natin kilalanin ang isa't isa. Hindi pa ako handa, gawa ng after OJT, magre-review pa ako for licensure. Prinsipyo yan na nakasabihan ko. Nag-swimming ka na rin, sumisid ka na sa tubig. Nasunod naman lahat ng rules na pinatupad ko sa aming relasyon. Nag-review ako at naging licensed physical therapy. Sabay nito, pumasok ako sa medical mission team. Okay pa rin yung setup namin sa relasyon bilang magsyota. Walang naging problema.
Nakilala ko na rin buong pamilya niya. Ganon din ang isa niyang anak. Umabot din ng 3 years ang relasyon namin na hindi nagbago ang mga kondisyon. Maalaga ito at feeling ko, prinsesa ako kapag kasama siya. Madalas kaming umiikot sa mga kalsada, namimigay ng mga pagkain sa mga batang kalye. Yan ang isa sa mga pang-relax ko. Sabay, pamimigay ng pagkain. Masaya na kami sa hawak kamay, smack kiss sa lips at halik sa pisngi. Kwentuhan habang nagka-ride. Ganon ang routine namin sa halos araw-araw. Hanggang sa isang araw, year 2002, tinawagan ko ito sa kanyang cellphone. Hindi sinagot ang tawag ko. Nag-iwan ako ng text sa kanya. Natawagan ako sa landline sa bahay kasi mag-duty na ako ng 1 p.m. Tumawag ito ng umaga, susundiin ako sa bahay bago mag-12 ng tanghali. Sabay daw kami mag-lunch. Tapos ihahatid niya ako sa klinik. Sinundo ako exact time. Habang nasa biyahe kami, tinanong ko kung bakit hindi niya nasagot tawag ko. Ganong never niya naman nangyari ito or never niyang ginawa pag kahit pa ba may kasama siyang iba. Ugali ko yun sa isang tao na isang tanong at isang sagot. Ayaw ko ng paligoy-ligoy. One word is enough, ika nga, dahil ayaw ko yung nagger o makulit. Sagot niya, nakatulog daw siya ng maaga. Tiningnan ko siya habang nagdadrive. Sabay sabing, mukhang wala ka namang tulog. Papasok ka ba sa opisina ngayon? Yes, sasaglit ako sa office, may pipirmahan lang ako. Susunduin kita mamaya pag out ko. Dinner tayo sa Ken Roger. O sige, sabi ko, at hinimas ko yung tiyan niya. Ugali ko kasing manghimas ng tiyan. Sabi ko, laki na ng tiyan mo. Mag-gym ka nga ulit, Tapos tumigil kami sa Pizza Hut para sa lunch. Habang nagantay na ma-serve yung dinner namin, tinapik ko uli yung tiyan niya. Nagbiroan kami hanggang sa inangat niya yung t-shirt niya. Kung saan, mabilis kong nakita ang isang kiss mark. Sabi ko sa kanya, nakita ko kung sinong gumawa niyan. Mahinahon na boses na may diin. Ganyan kasi ako paggalit. Kalmado pero matalas ang mga salitang lumabas sa aking bibig. Sagot niya, may nakilala ako kagabi. Kalaro sa mahjong. Sabi ko, kalaro sa mahjong? Pati katawan mo pinalaro mo rin? Tahimik siya dahil nakaserve na yung pagkain at nandyan yung waiter. Pagkaalis ng waiter, prepare niya na yung plate ko at nilagyan ng Rena ng pagkain. Ganon kasi si John. Unang kagat ng pagkain, sinusubuan muna ako. Kahit nasa restaurant kami. Dahil nga sa nangyari, hinarang ko kamay niya para hindi ko makain ang isusubo niya. Sabay sabi ko, hindi ka fling ang kadate mo kagabi. Ang ka-fling hindi mag-iiwan ng bakas. Huwag mo akong papaniwalain dahil kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala. Nagsisinungaling ka. Sagot niya, kumain na nga muna tayo. Sabi ko naman, kumain? Nawalan ako ng gana. Sabi niya, kapag ayaw mong kumain, itatapon ko yung pagkain. Sabi ko, Ate Miriam, itapon mo? Pero hindi niya naman ginawa. Kaya sinundan ko ito. Gusto mo magtapon? Agad ito nga, tumawag ng waiter at pinabalot ang pagkain. Tumayo ako at naglakad palabas. Sumunod ito at binuksan yung kanyang sasakyan. Sabi ko, huwag mo na nga akong ihatid sa opisina. Sabay para ng taxi. Pero pinapaalis ni John yung taxi. Sabi sa akin, sumakay ka sa car, ibabangga kung ito, kung hindi ka sasakay. Ang sabi ko, ibangga mo, insured naman yan. Pero hindi niya naman binaga. Nakatatlong para na ako ng taxi, pinapaalis niya, kaya nagpasya na akong sumakay na lang sa kanyang sasakyan bago pa makatawag pansin sa ibang tao. Habang tumatakbo yung sasakyan, sumubok siyang kausapin ako. Pero sabi ko, gusto ko ng tahimik. Ayun, pareho kaming tahimik. Nakarating ako sa office ko. Humintiw yung sasakyan at inabot niya yung pagkain na pinabalot niya. Sabi ko, itapon mo yan. Sabay baba sa car at hinampas pasara ng napagkalakas ang pintuan ng kanyang sasakyan. Kinabukasan, lahat ng tawag, text, hindi ko sinagot. Patuloy yung panunuyo niya. Umabot ng 3 buwan.
Nag-message ito na gusto daw pumunta sa akin yung anak niya. Sabi ko, sige, ihatid mo. Buong araw kasama ko yung bata, 12 years old na ito. Kinausap ako, Tita, mahal mo ba si Papa? Sagot ko, oo naman, pero hanggang doon na lang yun. Pinasyal ko ito sa mall at nag-shopping na rin. Nag-message si John na susunduin kami sa mall. Sinundo na kami habang nasa car, kumanta yung anak ng pagdating ng panahon, dedicated daw sa amin. Hinatid na ako sa bahay. Kinabukasan, nag-message si John kung may chance pa ba. Sagot ko, hayaan na muna natin yung panahon. Naging busy ni Ran ako at may itatayo akong mga negosyo. Sagot ni John, mag-iintay daw siya. Hanggang hindi ako nag-aasawa dahil gusto daw niyang ako ang kanyang makasama hanggang sa kanyang pagtanda. Sagot ko, hayaan na lang muna natin na magkaibigan tayo. At hanggang sa ngayon nga, magkaibigan sila dahil noong taong 2002, nagtapos na ang relasyon namin. At naging abala na rin ako sa negosyo at pag-aaral ng culinary sa mga bakanting panahon ko. Kasabay na rin sa pag-ikot ng mga health and wellness establishment, si John every 6 months at taon-taon bumibisita sa aking opisina. Pati mga sisters o pamilya nito, hindi na putol ang aming ugnayan hanggang ngayon. Year 2013, nabalitaan ni John na nasa labas na ako ng Pilipinas. 2014, naibalita sa akin na may ka-live-in na siya at may isang anak. Nagkausap pa rin kami pero kumustahan na lang. Maraming nanligaw sa akin, mga flowers at gifts, lalo nga mayroon na. Mga kaopisina ko at mga kapitbahay ko ang nanligaw sa akin. Nagkaroon din ako ng stalker at ito ang medyo nakakatakot. Lumipas ang panahon, unti-unting napansin ko lang na hinahanap ko na yung mga flowers. Sabi ko, pag edad ko ng 35 taon o 35 years old, pag may taong mag-aalok sa akin ng kasal, yun na ang aasawahin ko. Pero biro ko lang yun. Pero may dumating talaga na galing abroad, kakilala at kapitbahay ng sister ko sa probinsya. Nung pabalik na ito sa abroad, kinausap ako na tumuloy muna sa bahay ko. Sabi ko, sige, may 4 doors room naman ako na paupahan. Yung isang pinto, reserve yun sa mga kamag-anak na magbabakasyon. Doon siya tumuloy kasama sa ibang pamangkin ko na nag-aaral sa college at mga pinsan ko. Lahat yun libre. Ayon, nag-propose ito na bago siya alis ng bansa, handa daw siyang pakasalan ako. Pero hindi ko siya type kaya nagtago ako. Year 2002 may dumating, medyo ideal man ko yun. Isa sa hawak ko bilang business consultant, yung isang hawak ko na client, isa siya sa may-ari ng corporation sa construction company. Madalas nagpupunta sa office ng construction pag may inaayos kami. Doon pinakilala sa akin yung isang field engineer. Matipuno ang katawan, moreno, ganda ng mata at matangkad. Madalas, tinutokso kami ng ibang engineers at architect. Pero sabi ko, may asawa yon. Sabi nila, hindi, matagal nang hiwalay yun. Lahat na nasa construction office, sabi nila, hiwalay na ito, binata na nga daw. Sabi ko, binata na siguro yung anak, tawanan naman sila. Yun ang simula na nagkakilala kami ni Field. Lumipas ng mga araw, kinausap ko si Field tungkol sa ipa-renovate ko na dorm o paupahan ko ng mga rooms. Pina-estimate ko ito kasama lahat at kung may maibigay siyang tauhan. Doon kami naging close. Napaka-private niyang tao kaya na-challenge ako na kilalanin siya. Walang bisyo si Field kundi trabaho lang. Focus nito. Minsan natanong ko sa kanya tungkol sa pamilya at asawa at anak. Nasabi sa akin na hiwalay ito sa asawa. Pero parang may pagdududa ako. Instinct, ika nga. Bumilang ang araw, nanligaw ito sa akin. Sabi ko, gusto ko munang makilala ang mga anak nito. Pero hindi nangyari na makilala ko yung pamilya, gawa ng maraming dahilan. Ang ginawa ko, kinausap ko yung ibang engineers para panigurado kung talagang hiwalay na sa asawa. Sabi nila, hiwalay na nga daw ito, kaya sabi ko ibigay nila sa akin yung address dahil gusto niya nga makilala. Kasi nung mga panahong yan, yon Ate Miriam, ay nahulog na ako kay Field. Nabuo na yung paghanga ko para sa kanya. Kondisyon ko kay Field, sasagutin ko siya kapag makilala ko yung mga anak niya.
Patuloy ang pagiging close namin sa isa't isa at lalo akong humanga gawa ng magaling ito sa trabaho. Sobrang sipag. Sa isip ko, bago ako magkamali ng desisyon, kailangan ko munang maniguro. Pag-visit ko ulit sa construction office, nakuha ko ang details address ni Field kung saan ito nakatira. At dahil malawak ang aking koneksyon, ay pinaimbistagahan ko ang kanyang estado. Nang makuha ko yung feedback ng inutusan kong tao, may paupahan daw ito at may isang bakante at malapit lang din sa bahay nila yung paupahan. Nalaman ko may anak itong 3 at nandun pa rin nakatira ang asawa, so hindi hiwalay. Ate Miriam, hindi ko ugali ang magkumpronta, kaya gumawa ako ng hakbang. Pinuntahan ko ang bahay nila. Nagpanggap ako, naghahanap ako ng paupahang bahay para sa aking kamag-anak. Ayun, nakaharap ko yung asawa ni Field. Kunwari, naghanap nga ako ng paupahan. At sabi ko, babalik ako sunod araw. Bumalik talaga ako at tinaon ko na nandun si Field sa bahay nila. Pilya kasi ako. Pagdating ko sa kanila, nagulat si Field. Para hindi mahalata, kunwari nagulat din ako. Ako yung unang nagsalita. Sabi ko, ay, ang liit ng mundo, misis. Kilala ko yung asawa mo. Siya yung field engineer namin. Naku, sino bang mag-aakala na dito pa kami magkikita? Hinahanapan ko kasi yung room ng yung kamag-anak namin. Malapit lang dito nag-work, kaya dito ako napadpad. Bahay pala ito ni field engineer. Casual na pag-uusap hanggang sa naging close ko rin yung asawa ni Field at nalaman ko na malas nga yung wife niya dahil nagsusugal ito at madaming utang hanggang sa na-heat stroke ang wifey ni Field at ako ang humawak ng hands-on therapy niya within 3 months at sa awa ng Diyos nakarecover ito. Noon nalaman ko na tunay na status ni Field. Kinausap ko ito kung single ka lang at byudo o kaya hiwalay talaga. Siguro 100% tayo na. Mabuti kang tao, sabi ko at may puso sa kapwa. Hinangaan ko yun pero hayaan mo nang maging magkaibigan na lang tayo dahil ayaw ko ng komplikadong sitwasyon. At yun ang pagtatapos naming dalawa. Sa edad kong ito parang ang hirap magkamali. Sana kung noong kabataan na ako nagkamali, katanggap-tanggap siguro. Sa aking paglipad papunta ibang bansa, naisip ko rin na makatagpo ng prinsipe doon. Bansang napakalaya na tinawag ko itong makasalanang bansa. Gawa ng maraming nakikiapid. Gawa ng halos lahat ng mga single, mapababae man o lalaki, kahit anong lahi, karamihan single kahit na may asawa at anak, sa mga pinanggalingang bansa, ay pumapayag itong makipagrelasyon. Basta ba nagkakasundo sa isla sa isang bagay. Pagbagay, ang sex. Karamihan na yung mga iba kapit sa patalim, nag-work na mababa ang sahod at stay out. Talamak ito sa bansang aking pinanggalingan. Kaya lalo akong naging maingat at naging suplada lalo sa mga lalaki. Gawa ng alam ko kung ano ang pakay at gusto nito. Kaya madalas sagot ko sa mga nagpalipad hangin. Sabi ko, single ako, walang anak, walang asawa sa Pilipinas. Hindi ako naghahanap ng ka-game o boyfriend. Legal husband ang kailangan ko, kaya tiklop na silang lahat. Ganun pa man, year 2015, nakilala ko ang isang medical director sa isang home care. Isang doktora. Nakamiting ko ito dahil nakakuha ako na mag-supply ng mga injectable vitamins kay doktora. Sa pangatlong meeting namin, invited ako sa bahay nila at doon ko nakilala ang mga kapatid at kamag-anak nito. Lahat nasa medical field. Nagtatrabaho sa mga malaking hospitals. Kompleto sila mula radiologist, urologist, medtech, pati na sa finance department sa malaking hospital. Sa pang-apat ko na meeting sa kanila dahil medyo na build up na ang closeness kaya hindi maiwasang magpunta ang usapan sa personal life, nagkainteresado sila sa akin gawa ng may nagkagusto pala sa akin. Tapatang usapan, sabi ko hanap ko husband, hindi boyfriend. Malakas ang loob ko magsalita dahil alam kong may asawa na ang lahat sa kanilang pamilya. Pero nakalimutan kong Muslim pala sila at namumuhay ayon sa Islam. Ngumiti yung isang kapatid. Sabi sa akin, kakaiba daw ako sa lahat ng nakilala nila. Sa akin, hindi seryoso, kumbaga palaman lang sa aming usapan. Inalok nila sa akin na pwede silang maglakad ng assessment ko sa pag-license sa DHA para ma-practice ko yung profession ko sa medical. Year 2014 na, plan ko talagang makakuha ng license.
Pero nang nag-inquire ako, kailangan pa palang mag-aral ng 6 months at mag-review pa, tapos mag-exam. Kaya nagbago na ang isip ko at naudlot din ang aking plano. Tinanggihan ko yung offer nila gawa ng alam ko kung ano talaga ang tunay na dahilan. Ibigay ko daw ang sinumar ko at handa na daw yung dowry nila at yung support letters ng misis nito, patunay na pahintulot na pumayag ito na may second wife. Sabi ko, pag-isipan ko, mag-iintay daw sila at hanggang ngayon, 2022 na lang, nag-iintay pa rin sila sa aking kasagutan. Year 2018, may nagpahayag ng isang lokal pinakilala sa akin na taga-manicure at pedicure ko. Lokal na kilala ang pangalan sa government. Mula nang nakilala ko ito, madalas ang pagpapadala ng mga regalo sa akin pero lahat tinanggihan ko. Pinababalik ko sa driver niya. Mas lalo itong nagka-interest sa akin dahil siguro na challenge gawa ng hindi ko pagtanggap sa regalo. Tinawagan ako at inanayahang makipag-dinner sa isang VIP restaurant. Pinagbigyan ko ito. Pagbaba ko pa ng sasakyan, may sumalubong na agad sa akin na front desk ng restaurant. Inalalayan ako tungo sa table ni lokal. Sa pakipag-usap sa kanya na andun ang paghanga sa loob, at least may nakilala silang tulad ko na hindi nasilaw sa pera at material na bagay. Habang kami nagkwentuhan at kumakain, sa mga bagay-bagay nagsimula na ang pagkakilala sa isa't isa. Oras ng pagpapaalam para umuwi, may inabot siya sa aking regalo sa paper bag. Sabi niya, regalo daw niya sa pagtanggap ko sa kanyang imbitasyon. At sabi niya huwag ko daw itong tanggihan, kaya ngumiti na lang ako at nagpasalamat. Hanggang ngayon naging kaibigan ko yung lokal, kaibigang binuo ng may respeto. Sa ngayon, nandito pa rin ako sa bansang tinagurian kong pangalawa ko ng tahanan. Malamang mahirap na nga ako makatagpo ng pag-ibig dahil mulat ako sa lahat ng bagay at hindi ko hinahayaan ang sarili ko na maloko at masaktan. Siguro sapat na sa akin ang single forever. Pero kung may ibigay ang Diyos, pwede ko sigurong pag-isipan ng 1,000 beses. Hanggang dito na lang, Ate Maria. Maraming salamat sa iyong pagbibigay ng oras sa aking liham. Lubos na gumagalang, Ana. Maukad to no ang suwat tampo ni Ana nga atong sawan humanlang ning pipilag ka mga pahinumdom. Ta dinhi sa Hilongos Leyte ug sa mga silingan nga lungsod moapli na ang Metro Supermarket Hilongos Branch nga naa nahimutang sa Barangay Western Poblacion, Hilongos Leyte. Adto na ta mag-shopping. Pahimusli ang among opening treats April 29 hangtod sa Mayo 31 lang ni. Free gifts exclusive to MRC and MBC members. Not an MRC member yet? Magpa-member na sa Metro Rewards Club. Libre kini sa opening period per DTI Leyte Fair Trade Permit number R8 LEY 0170 of 2022. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Hilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o ilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yun ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Hilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Ang Lulalos Bake Shop mahimong matawag sa numero nga 0945-251-0286 o baka sa ilang smart number nga 0969-302272. Lulalos Bake Shop. Nang kinahanglan ka og hardware and construction materials, ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin
Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing o relaxing ang Jokrams Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrams Floating Cottage. RM Ispaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Limpyo na karne sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery, aw ni aradiri ang ikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay og ingon man sa Arve Fulachi Street sa eskina sa Kamidal dinhi sa lungsod sa Hilongos. Samtang duna usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayaw na paglangay pa. Alang sa healthy nga family adtua ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Gusto kag mga gamit sa panimay? Sama sa flat screen TV, water dispenser, appliances, amplifier, dagko o gagmay nga mga speakers, microphone, video key, sound system, mga pyesa sa electronics, musical instruments ug accessories, generator, grass cutter, makina sa pambot ug uban pang mga gadget na ara ng tanan parts sa JRF General Merchandise. Sa Dan ML Flores esquina sa highway at bang sa Karaan Galingan sa Kaflangko, sakop sa Barangay Eastern Poblasyon ug ingon man sa ilang sangang tindahan sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa Dan Kanunay sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Gawas niya na ang JRF General Merchandise. Muayo sab sa mga guba nga mga microphone, speaker, dispenser ug moassemble sab sila og amplifier. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0967-563-1976. Ang JRF General Merchandise gipanag iya sa magtiayon nga taga-lungsod sa Hindang nga si Fe og Konsehal Padoy Banyes. JRF General Merchandise. Samtang nagtanyag sab sa nakadaiya nga mga baligya sa mga kumporme nga mga items ang Chanel Variety Shop nga nanahimutang sa tapad sa Hindang Drug sa lungsod sa Hindang. Ingon man ang Shimays Variety Shop nga dunay mga baligya nga mga sekretos pagpagwapo ug pagpagwapa. Lakip na ang pagpahamis sa imong kutis. Anakin himutang sa lungsod sa Hindang ug ingon man sa lungsod sa Hilongos sa Dan CV Alquino duol sa Renren and Josel Meat Shop. Chanel ug Shimays Variety Shop. Lawak nga hapsay, hamugaway, limpyo, komportable, kaya kayo sa budget ug luwas dinhi sa lungsod sa Hilongos ang imong gipangita. Ari na ta diri migo, garantisado og suwak kayo. Ang 3FC Pension House nga nanahimutang sa sentro gyud sa lungsod sa Hilongos sa Dan RV Villaflores, sakop sa Barangay Sentral. Accessible kayo gikan sa mga ticketing office, sa mga barko, walking distance ang simbahan ug anaaraw sab sa duol ang mga desente ug limpyo nga mga kan-anan. 3FC Pension House. Aircon ang tanan nga mga kwarto, cable TV, hot and cold ang shower, bag-o og limpyo kanunay ang ilang mga gamit sud sa mga lawak ug labaw sa tanan, siguradong luwas ang imong pagpahuway. Kontak lang palihok si Amanda Boston Mancio pinaagi sa numero nga 0922-402-5455. Alang sa inyong mga pangutana, sibagha mga reservation. 3FC Pension House, your home away from home.
ani ana usa bag-anon og sincero sa pagkakunsihan. Bakit nervous ang iya nga pangalan? Numero 13 sa atong balota. Bakit nervous yun na? Si Sir, patay naman si karong eleksyon na na maghiusa sa pagpili niya. Ianamot siya nga mo alagad sa mga katauhan. O hilongos no ato siyang buligan. Mga higala, karong Mayo 9, aton usab siyang iboto ang numero 13 sa atong balota, Bernadette Badet Nerves, ginubanan sa Team Linlin Villahermosa. Siya ang magdala sa tiyog sa kababaenhan, kabatanunan ug iyang palambuon ng Health Services and Social Services. Iyang tugtukan ang serbisyong mapahiyumon, patudaanon labi na ang mahigugmaon sa Ginoo. Serbisyong Badet Nerves, the best. Badet Nerves kita karon eleksyon na kita maghiusa sa pagpili niya. Andam siya nga mo alagad sa mga katauhan. O hilongos no ato siyang buligan. Iboto, numero 13 sa atong balota, Bernadette Badet Nerves. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya o giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Hello, my name is Dashley Marisa Repes, ang ramp model ng Hilongos, and you're listening to 93.5 Marian FM. Maayong balita dinhi sa Hilongos Leyte ug sa mga silingan nga lungsod. Moapli na ang Metro Supermarket Hilongos Branch nga naa nahimutang sa Barangay Western Poblacion, Hilongos Leyte. Adto na ta mag-shopping. Pahimusli ang among opening treats April 29 hangtod sa Mayo 31 lang ni. Free gifts exclusive to MRC and MVC members. Not an MRC member yet? Magpa-member na sa Metro Rewards Club. Libre kini sa opening period per DTI Leyte Fair Trade Permit number R8 LEY 0170 of 2022. What is Baymart Happy Shopping all about? Not only do we have imported goods and special items, low prices, but we also have many giveaways. Check out Baymart Hilongos on Facebook and find out how you can be our next winner every time you visit Baymart. Never forget, it's always a great buy at the Bay. Hi! This is Dariel Riz Riti from Sitio Lepata, Hilongos Leyte. Ug naminaw sa 93.5 Marion FM. Oras sa Marion FM, 46 minutos ang nakalibay sa alas 4. Balik sa atong tulumanon ang mga hagawhaw sa dughang samaran. Banlamang gihapon ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, ang inyong Atsi Miriam. Hello kang Mr. Salvador Yarso. Hello kang Bilin nga Gaga diha sa Kantiga. O hello kang Bilin nga anak ni Manapasya diha sa Barangay Ba sa Hilongos Leyte. Maayong pagpaminaw ninyong tanan. Hello kang Ati Betty o kang Kuya Intika. Daghang salamat. Maayong pagpaminaw ninyong tanan. Medyo gamay-gamay na lang tanis mga comment ron kay unsaon no kanang worth it man pud ang atong panahon ganina kay atong na hinabi ang usa sa ang atong hurado nga si Mr. Salvador Yarso.
Ma'am Alma Cabradilla Dr. Mayong hapon, Ma'am Mondragona Mauricio, watching coming from Quezon City, Metro Manila. Mayong hapon. Si I am yours, Ate Lelet. Makaapas pa ko, Ate Miriam. Good afternoon. Kung karon ka mugikan, makasakay ka kadayon. Muawat na ko alas 5, ate. Kutob na ko alas 5. Sige, kung mugikan na ka. Siguro mahatag pa na ako, pero di ko sure kung naka-on air pa ko. Ate, pagdali, asa na ka? Mato niya. So, atong i-recap sa atong sugilanon ha kay Muraga. Kuan kaayo kanang singanan ni? Kanang gamay na lagi tag oras tungod lagi kay kuan man. Naman tay mga ubang butang nga pagkabalahan ganina. So, recap nato ang atong letter sender, nagpatago sa pangalang Ana. Diin sa kadaghang lalaki nga miabot sa iyang kinabuhi, no? Sa kadaghan jud, no? Na siya murag John Lloyd Cruz nga usa ka single father nga within 3 years ang ilang relasyon na end up into nothing ra gyud gihapon kay nasakpan niyang nagpaduwa og appeal sa iyang kaduwa sa Madyong hastang lawas gipaduwa shells, no? Mao na nga naglagot si sender og gibuwagan kay sa ilang mga relasyon baya na siya mga rules, dili siya magpa-churjak, dili siya magpa-kiss, pero happy man sila silang relasyon. Pero niabot yung panahon nga natintal ang iyang uyab nga si John. Mao to nga nagbuwag sila, no? So daghang kadramahan before sila nagbuwag, pero ang ending nagbuwag yun sila. Pero maayo paghihapon until this time ang iyang kanang komunikasyon sa anak ug sa mga igsuon ni John, okay? So mao na yang lucky number 1. Grabe. Lucky number 1. Ang iyang ikaduha nga lalaki katong iyang ilang field engineer nga nakaila niya sa hospital nga iya pong sa iyang sa iyang negosyo, no? Kay naman ni siya gipang kuan laging mga construction kay business consultant man po ni siya. So kanang nakaila niya. So ang nahibawan sa iyang mga kaubanang engineers ug architect nga buwag na dagko na ingon siya nga ulitaw na kuno siya basig ulitaw ng mga anak. So mao lagi kay sigurista man kay siya iya yung i-check ang background og iyang nahibawan na in love na raw ta siya kay ideal man niya. Yang nahibawan nga ang buwag nga giingon naa gihapoy kanang kaipon dayang asawa wala pa nagbuwag. Yan nahibawan niya bisyoso day ang katong engineer unya maong na heat stroke ag asawa unya siya rabay nagatiman kay usa man siya ka physical therapist PT, no? So magkaibigan na lang sila. So laing laki, no? Niabot siyang kinabuhi kay nilangyaw ni siya sa laing nasod, wa niya pahingan niya ang nasod. Nilangyaw niya sa laing nasod. So paglangyaw niya sa laing nasod, din siya nga maunta ko nagmakaagi siya prinsipe. So sa laktod nga pagkasulti dito sa maong nasod, naidaghang laki na pod murag usa, duha, tulo, murag tulo. Wa pa na ako naapil ang uban. So tulo lang atang i-mention. So tulo kalain-laing laki nga puro ni mga dato, puro mga naiposisyon sa gobyerno kay sexy kayo ni atong sender. Cleavage kayo. Guwapa kayo kay sige ni nag-gym, nag-yoga. So di jud kuan nga kalikayan nga daghan jung maibog niya, bright kayo, doktora, physical therapist, tanan na lang kurso na niya. Siya na. No niya. So mao to, no, ingon siya. Ug naay mag-fling-fling niya kay uso man lagi kuno mga laing nasod ning mga kabit-kabit, di ba? Mga uyab-uyab bisag naay may mga asawa na sa laing nasod nga gigikanan. Pero siya moingon siya wa ko nangita kadua, nangita kog bana. Pero ang iyang ipangsultian katong doktora nga nasuod na pud niya nga naibog na yang igsuon siya nangitag bana siya. Unya kay nakalimot siya nga maski nay asawa na to, Muslim sila, pwede silang bisag pila ka asawa kung kaya lang buhion, di ba? So gitanyagan siya nga andam na ko ng support letter sa asawa nga nagpumatod nga nisugot nga nailaing asawa ug andam na ang dowry or kining murag ganang halad nga kwarta mo ni ako nasabdan kay ang mga Muslim imo man ang kuanon og bugtian og kantidad kung buot kang mga asawa. So ingin siya nga gihuwat nag iyang sinumar pero iya gyapon ni gibalibaran niya hangtod karon naghuwat wa pa gyapon siya ka desisyon niya daghan pang mga laki pero di lagi siya kay mahadlok siya masakitan, mahadlok siya mailat. So ang ending sa edad niya karon nga murag mo 50 anyos na wa siya'y uyab. Daghang nang uyab pero wa siya'y uyab tungod sa iyang kahadlok kay siya nga mahadlok siya masakitan, mahadlok siya miilad. O diba? So unsay ending ni Ma'am Ana karong panahona? Single and available. Pero kung nako nimo abot, iyang hunahunaon ka 1,000 times. O diba? Grabe kaayo, no?
Ingon si Mr. Salvador Yarso, so clever si Sender. Atilet, ugma na lang atilet. Unya, kanang kay murag alanganin na jud tinuod kay. Murag na lang ko 8 ka minutos sa dili pa ko manamilit dinhi sa Marion FM alang karong adlaw, no? Kining panamilit sakit nga pung nako. Di ba? Grabe, no? Kanang bitaw, hello sa tanang mga magtutudlo sa Hilongos National Vocational School. Hello ni asawa ni Mama Sir Florida ganina diri, no? Kaya tuod ay before ko makalimot na ako'y laing panawagan kay wait. Daghan laging manawagan po, no? So, ingon niya, gikan ni panawagan ni gikan ni Elisa Neri Cambalon, okay? Panawagan gikan ni Elisa Neri Cambalon siya. Maayong odto mga higala, amiga, amigo, kaila or dili kaila. Basi nakakita mo or nakapunit og bank book sa Holy Child Co-op. Tulo to kabuok, loan, saving og kapital. Giusa ra to sa plastic nga sudlanan ug napo to'y kwarta nga igbabayad sa Co-op. Nahulog to ang biyahe sa ako bana gikan sa Alegria padulong sa Hilongos Leyte. Mahilihog in town ko kung kinsay nakakita or nakapunit palihog in town ko palihog in town kung uli na ako. Elisa Neri Cambalon. Elisa Neri Cambalon po ang pangan ato sa bankbook. Ang tag-iya, tag-iya. So kini siya Sister Elisa Neri Cambalon usa ni siya ka magtutudlo sa Alegria sa Bato ug nani siya nagpuyo sa kanang Atabay, no? So akong i-share ning iyang post kay kanang importante to mga bankbook niya sa Co-op in town. Iuli in town ninyo palihog ug nakakita mo, pwede ninyong iuli diri sa Marion FM. Pwede ninyong i-turn over kay kanang in town maluoy in town mo, no? Tulo ka bankbook unya kanang sahi ra bay mawad-an unya na pag igbabayad, no? Sahi ra ba unya dili pud biya lalim pangitaw ng kwarta karong panahon na unya unsaon na lang niya kung wala na ng mga bankbook niya. So palihog di man pud na ninyo mapuslan kay di man na inyong pangalan. So sa kanang mga taong nakapunit nga dunay malumong kasing-kasing palihog ug uli na lang diri sa Sibianan sa Marion FM. Pwede ninyong i-turn over diri, pwede ninyong i-turn over kung napas Bato Dapit, pwede ninyong ibalik sa Alegria Elementary School, pwede ninyong i-turn over sa pulis, pero mas labing dali, no? I-turn over ninyo sa Marion FM. Daghan kaayong salamat. Sumauto halaka unsa man ni hello day, no? So wala nag-reply. So bali update lang muna ako, nakuha na ang atong consolation prizes. Upat na karong adlaw, upat ka consolation prizes ang nakuha. Consolation gikan ang katong wala gito duha katong nibasa ganina plus laing usa nga gituno lang nako plus laing duha. So upat karon ug usa ka fourth prize nato nakuha na. So mao to siya. So mao to no kanang palihog no sa nakikita unya kanang gamay na lang kay tag oras nya basta lang ta sa tulo ka komento nga akong nadawat ha para aning ato nga letter sender karon gikan diri ni Nika. Hello Ate Miriam, matalino masyado yang sender mo kaya ganyan talaga yung mga matalino hindi nakakapag-asawa. Sana lang mag-ampo na lang siya para may mag-alaga sa kanya. O, di ba? Mag-ampo na lang kuno. Murag na po ni siya ampon. Lagi ni siya ampon. O, gikan diri ni Luis. Hello Ate Maria, maayong hapon. Greet sa tanang tagapaangan na minaw karon. Ang akong masulti sa sender, sakto ra pud iyang desisyon, malipayon man kaha siya sa iyang kinabuhi. Maayo pud na way kabalinggan, kapoy man pud na ay bana. Kapoy kuno na ay bana. Lain ha, last 3 digit 592. Hello Ate Maria, paki-greet sa tanang taga Marangog nga naminaw karon. Ang akong masulti sa imo nga sender nga kung napa siya higayon dapat magminyo gyud siya para na lang pud na siya kaururoy labi na sa bugnawng kagabion to alagi. Init man nga to sa ilang lugar sir. So mao to no kanang una sa tanan daghan kaayo nga salamat kanang ana sa imong suwatampo. Pasensya na kaayo no dili na to na mabasa ang ubang mga opinyon nga gihatag no kay hapit naman ko nag-end no pero napay tulo ka minutos ay saha.
ato sa nga basaho gamay na usa diri gikan diri ni Iring Di Dako. Iring Di Dako. Ate Maria, maayong hapon akong masulti sa imong sender nga sakto lang naman ang iyang desisyon. Kung saan siya masaya, suportahan na lang natin. Ana ko no ma'am, kung asa ko no ka masaya, suportahan na lang. Lipayon mang hakang wakay bana. Okay ra ka wakay bana. Unya kay kung napo kay uyab, di man pug hakang magpature ba. So okay ra jud wakay bana. Maso ko jud kanako ma'am. Pero bitaw ma'am, mao nay ingon lagi si Sir Salvador Yarso, clever kuno kaayo ka, di ba? Unya ka na nga. Pero kung asa man gud ta malipay, ngadto tano kay total sure man ko sa imong kadaghan og kurso, sa imong kadaghang trabaho, secured na imong future, no? Unya siguro dili man pud lagi dili man masukod, no, ang kalipay sa tao sa kung naminyo ta or wala, sa kung naatay anak or wala, no, kay ang usa ka tao ang matag usa ka kalipay, happiness kuno ang kanang happiness lahi-lahi nagmeaning sa matag usa ka tao. Ang success gani sa matag usa ka tao lahi-lahi pud nagmeaning, lahi-lahi pud nagbuot pagkahulugan. So kanang kung sa imong gipili karong landas sa imong kinabuhi, kung diha ka nagmalipayon, sige pwede na nimong ipadayon. Pero kung naay manguyab nimo karon, basig pwede ra pud nimong tagaag chance. Labo nagdagko kay mga muscle, no? Nya pwede ra siguro nimong pag-isipan, no? Nya grabe na po kayo ma'am. 50 anyos gahi na kayo na, kinot na kayo na. Pwede na siguro nimong patilaw-tilawan gamay. Di na mo ka mahadlok mamabdos, ma'am, kay ma'am, mura na nagbalbakwa nga wa kay nalata. Ma'am, lisod na kayo na, no? Mao nga, ma'am, kanang siguro kung naay manguyab nimo karon, pwede na nimong tagaag chance, no? Total kanang kung anak ka, kanang pwede pod mo suway lagi ka anang mga butanga lagi. Kay lisod kayo magsalig ka sa mga baligya sa Shopee ug sa Shopee ug sa Lazada, di ba? Joke ra ma'am, ayaw seryosoha kay basig i-block ko nimo pinakalit. Pero bitaw ma'am, kung ang ako lang yung final mastorya nimo, kung asa ka malipayon, anha ka, basta kanang ibuok ang imong pagkatao. Wala kay tao nga napasakitan, wala kay tao nga agrabyado, wala kay tao nga natamakan ang katungod, kay dili ba jud ko gusto ginana. So continue lang kung asa ka happy, basta lang ayaw jud lang kalimte, no, nga kung naay desidido karong idara na ka kanang nanguyab nimo, pwede na nimog sugton. Buya mutilaw ra gud ka, mutilaw ra ba ka og kuan unsa nang relasyon sa nag-edad og usa ka 50 anyos. O ana, di ba? Mawala na ko'y igong oras, magchika ta pagbalik ani puhon kana untang taas-taas tag oras kanang no, naapiki lang jud ta karon ma'am. Pero sige lang, ato lang ni chikahan pa, basin pa daig na pay sumpay ng imong love life kay moingon naka finally nakaagi na jud ko. Di ba? Di ba? Ana lang. Okay, so kini ang inyong atsi Miriam, manamilit og moingon, walay problemang dili kayang salbaron kung ang pulong sa Ginoo inyong sabton. Daghang salamat ug maayong hapon. Hello ngusnon. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM.